Magandang araw sa inyo mga kabayan, sa lahat ng nanonood sa video ko. Ngayon lang uli ako nakapag-upload kasi busy night shift kasi. Ah, sa yung topic natin ngayon is sa mga nagme-message sa akin sa Facebook. Paalala ko lang po, di ko po kayo matutulungan kung sa paghahanap ng employer dito. Pero yung nilink ko na po sa sa previous videos ko, yung agency na nag-hire sa akin pa cross country. Andun po yung doon, details ng agency. Sa mga nagme-message sa akin na kung pwede ba sila matulungan, yung maitutulong ko lang po sa inyo is lang po talaga yung kung may employer na kayo papunta rito sa New Zealand, yung mga processing, yung mga kailangan gawin, kumbaga ma-guide lang. Pero sa paghahanap ng ah, employer po papunta rito, kayo na po mismo ang doon, ah, maghanap. Kasi po iba-iba po tayo ng skills yung iba ibang skills, tsaka iba din yung mga requirements. Hindi ko alam kung anong mga requirements nun. Tsaka sa kapareho ko po ng skill na scaffolder, po, kailangan po ng in situ. Marami kasing nagme-message sa akin na scaffolder daw sila sa Japan. Pero dito po kasi kailangan po talaga ng in situ nila, kasi hindi lang po agency ang nagre-required niyan, pati kumpanya dito sa New Zealand required po nila ng in situ. Ganun kalakas po ang in situ ng Pinas. Kaya minsan po hindi ako nagre-reply. Pwera na lang po kung may employer na sila, tapos may tanong sila sa akin, yun sinasagot sinasagot ko po yun sila. Shout out pala kay Franz Kevin Orais. Naka na po siya dito sa New Zealand. Nag may mga tanong siya sa akin, tapos sinagot ko, tapos andito na siya mga mga isang buwan na siguro. Tsaka may dalawa pa, si GC Mamba, kababayan ko po yun sa Cebu. Sa hindi po nakakalam, Cebu po ako. At yan po, kung may employer na po kayo, pwede kayong mag-message sa akin na para hindi kayo maguluhan papunta rito. Kasi yun yung purpose ko po na gumawa ng videos. Kasi dati nung may employer na ako, di ko po alam kung saan ako magsisimula. Gawa ng gawa ng sa dami ng requirements, di ko po alam kung ah, anong uunahin ko. Hindi naman po nagre-reply yung employer ko. Kaya sariling sikap ko na lang po. Doon na lang po ako napupush talaga na kunin yung mga requirements nung binigyan nila ako ng ng deadline. Yun. Kaya napag-isipan kong gumawa ng video para may guide po yung mga nagko-cross country po na galing Japan. Kasi po kadalasan po kasi sa andyan sa Japan, di nila alam kung pwede sila mag-cross country kasi nga po, trainee tayo dyan. Tapos pwede bang nagtatanong tayo sa sarili, pwede ba kaya tayong makapag cross country kasi trainee lang tayo. Pero pag naman po, pag may sapat ka na experience, yun sapat na experience at kumpleto yung documents mo, yun pwede po. Basta maghanap lang po kayo ng employer nyo. Kung gusto yung sa kung gusto niyo talagang malaman kung ano yung mga website, marami pong video sa Facebook yata, sa Facebook, sa YouTube, na mga sites na na tumatanggap, nag-hire ng direct hire ng mga foreign workers, tulad ng Seek, trademe.co.nz, ano pa ba, Jora, LinkedIn,
Marami pa pong mga ano, kaya ang maipapayo ko lang po, gumawa muna kayo ng CV po na detail yung ano nyo. Tapos pasa lang kayo ng pasa sa ano sa mga ano job hiring na tingin nyo ano kayo, ah tawag dito, ah pwede kayong mag-apply or nakalimutan na. Kalimutan ko yung term yan. Ah, Karapat-dapat kayong mag-apply or ah, hindi ko anong term niya? Hindi ko alam yung term. Basta yung ano, yung ah, ano ba? Qualified, yun. Qualified kayong mag-apply, qualified kayo sa skills na hiring nila, yun. Pwede kayong mag-apply doon. Tapos yung ibang mga documents niyan, pag yun talaga yung unang step nyo. Gumawa kayo ng CV, tapos maghanap kayo ng employer, ipass nyo yung CV doon. Tapos pag kumontak na sila sa inyo, yung lahat ng mga ano nyo, to be follow na lang po yan. Mahanapan ng paraan yan. Basta gusto, may paraan. Yun. Kahit pera pa yan, lalabas ang pera, pero minsan ano lang, maglalabas ka talaga ng malaking pera. Kaya mag-ipon muna kayo bago kayo mag-apply or nagbabala kayo mag-apply. Dapat mag-ipon muna, mag-research sa mga sa mga posibleng mga requirements, yun. Tapos pag meron na kayong employer, yun. Tapos may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-PM sa akin na may employer na kayo. Tapos di nyo alam ng ganito, ganyan, yun, pwede kayong pero paalala ko lang po, hindi po updated na ang ano ko, yung mga may papayo ko sa inyo, kasi nagbabase lang po ako nung dumating ako dito. Pero yung ano pa rin, yung requirements ng employer nyo, kung anong kailangan nila for visa nyo. Yun lang po. Sana ay kawaan kayo at makarating po kayo dito. Salamat po. Thank you.